Tawag. Isa't-isa na pag-iisa ng dalawa sa pagbuo ng pag-isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang buong pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtayo at mag-iingat sa kanyang asawang babae. So, ang sabi ko, ang lalaki na ang tagapagtanggol at tagapag-ingat sa kanyang asawang babae. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2, chapter 7, sa verse 4, dapat tumarin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa kanyang katawan kung hindi ang kanyang asawa. Kaya hindi naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan kung hindi ang kanyang asawa. So, makikita natin na ito ay nasa balikat declare. Ibig sabihin, siya ang babalikan sa tahanang kanilang bubuuin. At ito ay nakataklong sa ulo ng Janin na ibig sabihin kung saan tuloy siyang napapasakop kay Carl bilang asawang babae. So, sa pagkakataon ito, ipinapahayag ninyo ang inyong masayang pagbuo ng inyong pamilya na ikaw, Carl, ang siyang babalikan at ikaw naman ay pagpapasakop sa iyong asawang lalaki. Okay, salamat po. Excuse me. Ngayon, tinatawagan ko naman yung todo. So, ibig sabihin, si Carl ay nakatali na sa kanyang asawa si Janine. At si Janine sa kanyang asawa si Carl. Sila ay nakatali na sa isa't isa. So, sa relasyon na inyong bubuuin, huwag ninyong kakalimutan ang tali. Kaya naganalit natin siguro na pumapayag kayo sa harapan ng Diyos at ng kapulungan nito na kayo ay nakatali na sa isa't isa. Kaya may karapatan ang isa't isa sa inyo sa pagkakataon na ang lalaki ay napapalayo, minsan napapalayis. May karapatan si Janine na ito ay nakatali sapagkat ikaw ay nakatali sa kanya. Pumayag ka na ikaw ay nakatali sa babae nito at kaya din ikaw pumayag ka na nakatali kay Carl. At ang sabi nito, ang babae nakatali na sa kanyang asawang lalaki habang sila'y nabubuhay. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 or 39 part 8, ang sabi na dito, ang babae nakatali na sa kanyang asawang lalaki. Pero din si Carl nakatali sa kanyang asawang babae. Ngayon, meron kayong bago sa lahat. Tawagan ko yung Bible here. Bakit may Biblia?
Ang Biblia ay salita ng Diyos. Kagabihin ito. Ang kaloob na ito'y bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito ay maging ilaw ng inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay, sa tigan ng inyong pagmamahalan. So kaya tayo gumagamit ng Biblia ay tinatanggap natin na ang salita ng Diyos ang siya nating gabay, ang siya nating ilaw, ang siya bukal ng kalakasan sa panahon ng kaluluwa ng Panginoon. Ang siyang nagsisilbing ilaw sa panahon ng inyong pagsasama ngayon sa Biblia. Kaya pahalagahan ninyo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang mahakay sa inyo upang makabuo ng isang pinagpala, masaya, maundaw, matahan. Ito. No more. It's just over. It's a waffle. Kaya tinatawag ko yung may dalang aras. Takwagin ko ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Ang sabi ng Deuteronomy, chapter 3, verse 18, subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo